Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is random Android tips naman po tayo. Okay, so pag-usapan natin yung mga features na baka hindi nyo pa alam na pwede palang i-on or pwede palang i-off sa inyong smartphone para ma-improve yung experience nyo sa mga smartphones nyo or possible na performance, I don't know. Okay, so surprise na lang. Interesado kayo. Let's start. Unang random Android tip. Okay, so recently puro AI po ang mga smartphones natin. Even sa mga entry level, nilalagyan pa rin nila ng AI. Diyos ko po, entry level na nga, nanghihingalo na, dadagdagan pa nila ng extra trabaho ang isang budget smartphone. Weak na nga ang chipset noon, performance naghihingalo na, dagdagan pa ng trabaho. So kung gusto nyo mabawasan ng AI na tinatrabaho ng smartphone nyo, turuan ko kayo kung paano i-off yung ibang mga AI features na built-in sa smartphone nyo. So unang-una, kung gumagamit kayo ng Google SMS or Google Messages, this one, yan, this app, Google Messages, usually yan na yun. Kasi sa Infinix, alam ko, ganun din ang ginagamit na default. Let me check. So yes, yun din Google Messages din po yan. So, if ito po ang ginagamit nyo, meron po kasi yung built-in na AI. So, what you can do is, ito, kasi naka-off na rito. Papakita ko sa inyo paano lang i-off. Ang gawin nyo, open nyo yung app na yan, okay? And then, click nyo po itong profile sa taas, yun. And then, punta po kayo sa message settings. And then, hanapin nyo po yung Gemini in Messages. From here, you can turn this off. Mabawasan man lang yung trabaho na yan para hindi laging nakikisali or nakikihati sa performance ang AI na ito nasa Gemini in Messages. Okay. Now, kung gusto nyo pang bawasan pa, actually meron pa yung isa pang feature na AI din. Ito pa, kung meron ito sa inyong app drawer, yan, Gemini na yan. Yes, pwede nyo pong i-disable din yan. Hanapin nyo lang sa inyong app drawer. Okay? Hanapin nyo tong icon na to. Kapag nakita nyo yan, Gemini, click nyo yan, and then click nyo itong app info. Okay? Yung may letter I. Kung walang app info, usually yung letter I na yan. Kapag nakita nyo yung letter I na yan na may bilog, it means app info. Yun. So from here, pwede nyo po siyang i-disable. Mabawasan din yung pakikialam ng Gemini AI dyan sa phone nyo. Alright? So nabawasan na ng dalawa. Sa Samsung phones naman, medyo mas malala. Meron ng Google AI, meron pang Samsung AI, okay? So, kung Samsung ang gamit nyo, any Samsung ito, alam ko meron ganito lahat ng Samsung, punta lang kayo sa settings nyo, and then from there, punta kayo sa Galaxy AI. Asa na yun? Yun, Galaxy AI. Yan. So, from there, open nya. As you can see, call assist, naka-off. I-off nyo yan. Promise, nakakadagdag lang yan ng konsumo sa battery, processing power, and even nakikigamit din ng internet. So, off nyo. Writing assist, off nyo. Pero again, kung ginagamit nyo itong mga to, huwag nyo i-off. Pero I would really recommend na i-off nyo yan para bawas na lang sa trabaho ng phone. So, writing assist, off. Interpreter, off. And then, ito iba hindi ko na dinownload Transcript assist, naka-off din po yan. Photo assist, naka-off din po yan. As you can see, drawing assist, naka-off din. Tapos, process data only on device. Okay? On device. Kung gagamit talaga ng AI, gusto ko sa device lang. Ayokong gumamit siya ng internet. Ipapadala niya pa yung mga files ko, yung copy ng mga files ko, pictures, videos. Sa server ni Samsung, ayokong gawin niya yun. So, i-on mo naman itong part na to. Okay? On po, para process data only on device. Sa device ko lang niya gagawin yung processing ng AI. So, I would recommend gawin niyo po yan. And now, sa Messenger naman, hindi natin na pwedeng tanggalin or i-disable ang AI. Pero pwede niyo pong patahimikin ang AI ni Messenger. What you can do, punta po kayo sa Messenger nyo, click nyo po yung AI na yan sa taas na yan, yung nagmamagaling yan. Usually dito yan nakalagay, ewan ko ngayon, last update nandito na siya ngayon So click nyo po yan, and then from here click nyo po yung letter I sa taas, and then click nyo po yung mute ng until I change it, para hindi siya laging join force sa inyong mga conversation or something. So yan, nandiyan pa rin siya. Again, hindi na siya pwedeng i-disable, pero pwedeng siyang i-mute. Okay, see that? Naka-mute na siya. Okay. So, at least, bawasan lang yung pagiging pakialamero niya. Yun na yun, sa AI. Pangalawang tip. Sa pangalawang tip, naranasan nyo na bang magka-issue na yung kapag ka nagpapalalamove kayo or may urgent delivery kayo or something like that, yung address na binigay nyo is hindi mahanap ng Google Maps. Mali-mali, kailangan pang tumawag sa inyo, so on and so forth. Alam nyo ba na merong exact way para hindi nyo na kailangan i-explain kung nasaan exactly yung lugar nyo. Susundan na lang ng rider yung Google Maps. Paano? Ang gawin nyo lang is, unang-una, open nyo yung maps. Yan, from here, click nyo po itong search here.
Yan. So, makikita nyo may nakalagay na yan dyan. Okay? Usually, pag wala, kiklik nyo po to, maglalagay kayo. Okay? So, in my situation, click natin ulit. Kapag kinlik ko yan, ituturo niya ng exact na bahay ko. Yung coordinate na yan, nakita nyo? 6597X2W Kalamba. Pagka kinlik ko yan, ituturo niyan yung bahay ko mismo. So, click ko natin. Pakita ko lang sa inyo, bilis. Yun, no? So, as you can see, malapit ako sa Banyadero. Exact na location yan ng bahay ko. Okay? So, kapag ito ang shinare nyo, itong coordinates na to, nakita nyo tandaan yan. Pag yan ang shinare nyo, hindi na kayo kailangan pang tawagan ng rider kung paano makarating sa bahay nyo. Susundan na lang niya exact yan. Okay? Kung mapapansin nyo, hindi yan yung Block 95, Lot 40, hindi ganon. Coordinates po kasi yan mismo sa map. So, paano siya i-share? So, kapag na-set nyo na, kunwari, magsiset tayo ha, new list na. So, name this list. Kunwari lang to, lagay natin work, home, kunwari lang, tapos, bahay ko lang. Ikaw lang, bahala ka anytime, anything na pwede mo isulat dyan. And then, from here, baba kayo sa may plus, you know. Pagka nag-appear na to, click po itong choose on map. Hanapin mo lang sa map yung pinaka-bahay mo, yung exact na, kunwari lang, ito, mamili tayo dito. Ayan, kunwari ito yung bahay mo. Ayan, kunwari lang to, kunwari lang po to, sample lang to. Yeah. Once na, yan na, sure ka na yan yung bahay mo sa maps, i-click mo lang yung okay. You know, so lalabas na yung pinaka-coordinate and click save. You know, so next time na hiningi yung address mo, ibigay mo na lang yung coordinates. Okay? Exact po yan, ituturo kayo niyan. So paano naman siya i-share ngayon? Yung coordinates na yun ng Google Maps. So, ang gagawin mo, click mo lang to, search here, and then click mo lang to sa pinakadulo, more, and then from here, itap mo lang yung tatlong tuldok na yan, sa maps na yan, and then copy address. Yan, copy address ang pipindutin mo ha. Copy address, hindi yung share. Copy address. Yun. Yung coordinates na yan na lumabas, yan ang isi-send mo ngayon sa kausap mo sa Lalamove, yung sa Lalamove Maps, ito rin po ang kailangan nilang ilagay para direct na nakaturo sa bahay mo. Okay? So, kunwari, isi-send mo lang siya. Again, kahit saan mo na ito i-send, supported po ito ni Lalamove, ni Transportify, na-test ko na po, yes, exactly, dadating sila dito, tatawag na lang sila, nandiyan na sila sa tapat ng gate namin, Grab, may mga delivery dito sa paligid namin, ng Jollibee, ng McDo, yan na lang po ang sinishare ko, nakakarating sila dito, tatawag na lang sila kapag nandiyan na sila sa tapat ng gate namin. So, yung kinapi natin, copy address, punta lang kayo sa Messenger, i-share nyo lang yan, paste lang, ganoon lang. So, ilalabas yung coordinates na nilagay nyo and then send. Yan. Yan po, ika-copy-paste nyo lang yan sa lahat ng delivery or riding or ride-hailing app. Like I said, supported po nila lahat yan, yung ganyang coordinates na yan. Once na pinaste nila yan dun sa app, sa Lalamove, sa Transportify, sa Grab, etc. Tuturo na po niyan direct yung mismong bahay nyo. Okay? Hindi na kailangan ilagay nyo yung Block 95. Hindi na po. Kasi usually yon hindi alam ni Google Maps kung yung Block 95. Ganon. Hindi alam po ni Google Maps yon. At na mga maps na ginagamit ng mga ride-hailing app at saka delivery apps. Ito po yon. Okay? Pag ito ginamit nyo, matik, hindi na sila maliligaw ng landas. So, make sure na nakaset na yan for good. Okay? Yung sa address nyo. Okay? Now, lipat tayo sa pangatlong tip. Ito, para naman to sa mga may anak na. Okay? Sa mga may chikiting pa na gumagamit po ng smartphone nila or tablet. Even tablet. Okay? So, syempre, meron po dong web browser. For example, meron siyang Google Chrome. Kunwari, Google Chrome. Yan. Sa Google Chrome na yan po, pwede nyo pong iset yung Google Chrome na naka-install. I would recommend tanggalin nyo lahat ng web browser, itira nyo itong Google Chrome. Okay? Why? Kasi para isa lang ang kailangan nyo iset up na ganito. So, pagpasok nyo po ng Chrome, punta kayo agad dito sa taas, sa tatlong tuldok na to. Yan. From there, settings. And pagpasok nyo sa settings, punta kayo sa privacy and security. And then, punta po kayo sa DNS. Hanapin nyo yung DNS. Yun. Use Secure DNS. Again, babala kayo Privacy and Security. Baba kayo sa Use Secure DNS. And then, choose another provider. And then, Customized. And then, piliin nyo po itong Family Filter. Once na pinili nyo po yan, okay? Again, effective lang po ito sa Google Chrome. Hindi po ito effective sa ibang apps, ibang games. Dito lang po sa Google Chrome. So, kapag ginamit lang nila itong Google Chrome na to, magsisearch sila at gusto nila mag-search ng something na hindi pambata, alam nyo na, medyo yung ikangay mga porn or something, hindi po mag-click. For example lang, bigyan natin example. This is for educational purposes. So, search tayo, kunwari lang. Okay? I-click, search natin ng YouHor. Kunwari lang to. Again, for educational purposes. Lalabas ay this site can't be reached. See that? Or try natin ang videos.com.
this site can't be reached. Okay? Ganon lagi ang lalabas kapag ka tinry nilang mag-search ng mga hindi pwede sa bata na mga website. Okay? I would really recommend this sa mga magulang dyan na hinahayaan o pinababayaan yung mga anak nila na gumamit ng smartphone at tablet nang walang guidance, walang bantay. Gawin niyo po ito for your child security. Okay, hindi lang mga porn site, actually even gambling site at saka mga malicious sites, lahat po kayang protektahan or kayang i-block ng DNS na ito. Okay, built-in na po yan sa mismong web browser. So I would recommend na kailangan nyo lang, ispiliin nyo lang yung family filter na yan. Alright, nagkakaintindihan tayo. Next na tip. Okay, this time, lipat naman tayo sa TikTok. So, minsan, naranasan nyo na ba, may pinapanood kayo sa TikTok, tapos bigla na lang, for some reason, bigla siya nag-loading, hindi nyo pa tapos panoorin yung pinapanood nyo, hindi nyo na mahanap. Okay? Bigla lang siya nag-loading na wala yung pinapanood mo. Or, minsan, gusto mong balikan yung pinanood mo kanina, kagabi, kahapon, yes. Kaso hindi mo alam kung paano hanapin. Hindi mo matandaan kung saan page yun, anong page yung uploader, hindi mo matandaan. Ito po ang gagawin nyo. So, punta po kayo sa inyong TikTok account. Again, TikTok po ito. See that? From here, punta po kayo sa profile nyo. Sa baba. And then, click nyo po itong hamburger menu na to. Itong 3 lines. Yun. And then, punta kayo sa settings and privacy. Yun. Mabilis lang, di ba? And then, punta kayo sa activity center. Baba lang kayo ng bahagya. Ayun pala yun. Activity center. Ayan. Click kayo, pasok. Ngayon, mapapansin nyo dito sa activity center, nandito yung watch history nyo, yes, at mga comment history nyo. Yes, kasi nandito rin yung mga comment nyo na tingin nyo gusto nyo bawiin kasi parang nabastos siya tayo or something or foul yung sinabi mo. Eh, nagsisisi ka, gusto mong balikan yung comment mo. You can check your mga previous comments, ayan, comment history, pwede rin po. Pwede nyo i-delete yung mga yan kung nagbago na isip mo. And then sa watch history, ito naman yung sinasabi ko kanina, na gusto mong hanapin yung pinanood mo last time, yesterday, last week, actually even last year yata, nandito rin eh. So, yes, nandito po yung lahat ng history ng pinagagawa nyo. Watch history, comment history, even search history, yes, mention history, meron din, account history, and screen time, nandito po lahat. Okay? Just in case lang na gusto mo lang balikan yung mga, again, yung mga comments and mga pinanood mo a few days ago. Nandito po sa activity center. Okay? Again, TikTok profile, hamburger menu, settings and privacy, activity center, boom. Dito na yon. Alright. Next tip. Ito, last na po ito. Alam nyo ba, okay, kapag tamad na tamad kayong lumabas, gusto nyo mag-grocery, no? Punta po kayo sa Shopee. I'm sure alam na to ng iba, pero ako nagulat ako recently, and nagamit ko na rin siya recently, natuwa ako na meron na palang ganito sa Shopee. Pwede kayong mag-grocery sa Shopee. Iwalay siya sa normal na ito, ganito. Iwalay po siya. Saan siya mahanap? From here, nasa homepage kayo. Again, home. Swipe lang kayo dito sa pinakadulo. Meron ditong Shopee Supermarket. Hindi po ito sponsored ni Shopee, Gusto ko lang i-share sa inyo na just in case na tamad kayo, pwede na kayong dito mag-grocery at i-deliver na sa bahay nyo ito mga pinag-grocery nyo. Yan, as you can see, andito yung mga mostly mga kailangan natin sa bahay. Shampoo, sabon, mga delata. Yan, kita nyo naman, mga delata, even alcoholic beverages, even normal beverages lang din, snacks, panlaba, personal care, pet food, health wellness, oil, coolants, baby care. Dito po. Hanapin nyo lang, i-search nyo lang siya sa loob ng Shopee. Again, under Shopee Supermarket siya. Hiwalay po siya. Well, technically, nasa loob siya ng Shopee pa rin, pero hiwalay siya na feature. Within Shopee, pero hiwalay na feature, wala siya rito sa mga ganito. Again, from homepage ni Shopee, swipe ka lang sa pinakadulo, nandun po yung Shopee Supermarket. Okay? Nakakatawa lang na meron ganun pala. Anyway, I hope meron man lang kahit isa rito na maging useful para sa inyo. And I hope, kung meron man, iwan kayo ng isang like man lang and maybe subscribe na rin kung di pa kayo nakasubscribe. So, kung lang. Again, kung nagustuhan nyo yung ganito mga basic tips and tricks lang sa Android, please consider subscribing, liking, sharing. This is Rain Manguera and this is Random Android Tips. I'll talk to you again soon.